Over and over again, kanunay ginagamit ni Christ nga metaphor ang farming, gardening, ang seed. No? Every now and then, nga mag-discipleship si Christ, dili gyud mawala siyang ngabil nga gamiton gyud niya ang metaphor sa pagtanom. Ang comparison sa Bible is always ginagamit ang word gardening, pagtanom. And since dako kayo siya og gitawag nato reality o mo relate siya sa life tungod kay ang kinabuhi nato manghigala nahimog yung susama gyud sa tanom. Okay? Sa Genesis chapter 8 verse 22, ang pulong sa Ginoo nagaingon, seed time and harvest time never cease. Okay? In other words, we cannot break the principle. Mauna gyud ni siya. This is life. Gingon diha nga word, never ceased. Pasabot, wala na nay katapusan. Ang pagtanom o ang pag-ani, the seed time and the harvest time. So, in other words, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, nag-ooperate ta sa pagtanom ug sa pag-ani. Galatians chapter 6 verse 7, God cannot be mocked. No? Dili na to pwedeng mabinuangan, di na tong pwedeng mabugal-bugalan, di na to pwedeng matikasan. Maog yun din siya ang gitawag nato manghigala ang reality sa life. Unsay itanom, maupoy anihon. So, over and over again, ginagamit gina ni Christ nga reflection sa tao nga ang atong kinabuhi dinhi is nailalom sa pagtanom o sa pag-ani. Ang giingon sa Galatians 6:8, unsa imong itanom, mo imong anihon. Okay? So, unsa day itanom sa tao, mo gina imong anihon. Okay? So, this is the unbreakable law of God on earth. Okay? Mo ni siya ang Galatians 6:8. Unbreakable. Whether you like it or not, applicable ni sa mga atheist, applicable ni sa mga nahigugma sa Dios. This is the general rule ni ining life. Unsay imong itanom, mao gina ang imuhang anihon. Now, ang pag-ignore, no? Kumbaga, pag imong i-ignore, imong ibaliwala. Kumbaga, ibutang nimo nga, wala ra na. If you ignore the principle, the law of sowing and reaping, then it will hurt you. Later, ma-realize nimo, magmahay ka or masakitan jud ka. In fact, kaning imong life karon is the product kung unsay imong gitanom sa unang panahon. Okay? Nganong na manager ka karon? Nganong na supervisor ka karon? Nganong na dato ka karon? Nganong na pastor ka karon? Whatever may ang imong present situation is the product or the harvest kung unsay imong gitanom sa unang panahon. Muna ang uban sa tuwa diri, no, nga kung wala na to nag-ignore, you will be blessed. Okay? I-bless ka kung wala mo nag-ignore, kung nakasabot jud ka. Pero sa mga nag-ignore, naa ka sa stage karon that you are hurting, na-hurt ka. Kung baga, no, nakatunong ka sa mali nga desisyon, nakaabot ka sa mali nga kinabuhi, nakatilaw ka sa balatian nga dili ordinaryo, no? Di po ordinaryo imong gitanom sa unang panahon. Kabalo mo unsay solusyon? Sa mga nag-antos sa mga tinanom sa unang panahon, naapay solusyon. Okay? Kung mayroon ka nga, mauna niya akong kinabuhi karon, at least nakarealize ka. The only solution sa imong problem karon is
start planting good seeds. Dili dyan na mo pwede nga mo turn into magic nga pag muduol ka sa Ginoo, everything will be solved. No? Nag-harvest man ka sa mali nga tinanom sa unang panahon, the only solution is start planting good seeds. Kung mag-start kag plant good seeds, dito sa unahan, dili karon, no? Dili next week, dili next month, dito sa unahan, magsugod na po kag-harvest. Amen? So, that's the only solution. Okay? So, this applies to every area of our lives. Every area. Bisan asa. Sa relationship, sa health, sa finances, sa career, appeal sa church. So, kaning sowing and reaping, whether you like it or not, nag-ooperate gina siya. Muna ang gitawag principle, whether you like it or not, nag-ooperate gina siya. Sa relationship, no? Magtanom ka, mangigala, sige kasuko, buntag suko, udto kasuko, gabi kasuko. Maharbis po imong mga anak, imong anak magsige pag kasuko. No? Okay? Kung ang imuhang gipakita sa relasyon, puro reklamo, puro pagbagulbol, then muharvest pug ka. Pero kung imong pakita si mong asawa, puro pagtagad, puro pagmahal, puro kaluoy, pagpakita sa kaayo sa Ginoo, then muharvest pug ka. The same put sa health. Kung sige ka kaog noodles, no? Oh, ang ubad sa to karon na harvest time na, no? Sige ka kaog baboy, okay, kiyang-kiyang na punta, no? Ang principle sa law of sowing and reaping, dili na gina siya ma-break, no? Nag-ooperate na gina siya. Sa finances, apil ang finances. Gastodiro ka. Bisag unsa nimo ka faithful sa Ginoo. Kung di ka kabalo mo balance, dili ka kabalo mo gamit anang word steward, mabilong gihapon ka sa poverty of misusing. Okay? Na misuse or na abuse ang gihatag sa Ginoo sa atong profesyon, sa atong career, the same with sa tuang church. Okay? Diri sa atong church, it's because, sige tag church plant, because we keep on planting church, then nag-harvest po tag, daghan pang mga workers, ginadapadala ang Ginoo dinhi. Okay? Para i-plant more. So, nakasabot ta karon sa planting. Kaya nag-iskot man tag church planting, and this applies to every area sa tuang life. Okay? So, sa Mark chapter 10, verse 28, hangtod sa 30, nag-share si Jesus Christ sa reality nga ang seed is always bigger, the fruit is always bigger than the seed, no? Walay liso nga mas dako sa bunga, no? Ang bunga kanunay mas dako pa kaysa liso. Muna ingon ni Christ sa verse 29, ingon siya, no one, subot pasabot na kay gibiyaan, nakigi-deny, nakigi-reject. Gi-reject ka sa imong parents kay nahimo kang active sa church, na-promise ang Ginoo. Yun siya, no one. Walay ning biya sa iyang panimalay, sa iyang mga igsuon, for the sake, para sa Ginoo, nga ma-fail. Muna ingon ni Christ sa verse 30, will fail to receive 100 times. So, dili gyud ka ma-fail, ani, because this is a principle. Walay tao nga nag-invest, no? Walay tao nga nagbigay og 100,000, nya, yun sa wala na, hatag-hatag mo ka search og 100,000 good. Ingon ang Ginoo, no one. But pasabot, di ka mapakyas. Kay mubalik gid na siya. Whether you like it or not, mubalik gid na siya. Kung ikaw gihingin lang sa imong ginikanan, undang na sa imong pagka-born again, how address balay? Yan, nangita ka, nangkipuyo lang ka sa mga church member, kaya para lang ka mga lagad sa Ginoo. Ang promise sa Ginoo, ingon siya, no one, okay? Wala gyud ma-fail. Ingon siya, no? Will receive 100 times. Kay once ang Ginoo ang imong gitamnan, no? Kung mo-effect na siya sa kalibutan, mas mo-effect na siya sa Ginoo. Okay? So maka-receive kitag 100 times. Kanina prove na ko ni, kay sa dihang nahimo kong minister, no? Everywhere mo adto me, mga ministers, no? Everywhere may mutuyok diri sa Mindanao, within our range, no? In fact,
pwede pa ta mo wider og coverage, pwede pa na pilon ang Luzon. Okay? Kanang bisag asa ka, murag ang mga tao nga maabtan ni mga church, mura ni mo kapamilya. No? Di lang kapamilya, kapuso. No? Grabe ang pagtagad. Okay? Nakoy church member nga gidala sa Manila kay naay murag ning tubo nga tumor sa yang leg, sa yang tuhod niya. No? Gidala dito sa Luzon niya. Pag adto nako dito, no, gibisita nako dito ang iyang situation, lala na, murag cancer. Pagtawag nako dito kay Pastor Buyet, full support. No, grabe ang pagtagad. Mura ra po kog nasa kong kaugalingong balay, nasa kong kaugalingong church. In other words, that's a promise. We'll receive 100 times. Kung say problema, dugo, kwarta, tanan na. Well provided. Bisag asa sa tibuok Pilipinas. As long nga na kay desisyon para sa Ginoo, you will not be fail. No? So katong mga nag-antos diri karon, persecute mo si mong parents tanan, okay? Dili gyud ang ingon sa Ginoo, that's the law of the harvest. Kung ni-effect na sa mga unbeliever, mas mo effect na sa mga Kristohanon. Okay? So, ato ta karon i-apply nato ni sa church ug atong sabton ang pinaka-seed why we need to plant churches. Okay? So, una, okay, sabton taning planting, harvesting, gardening. Number 1, no, sa law of the harvest, ingon sa Genesis chapter 1 verse 11, everything starts as a seed. Tanan nagsugod yun sa seed. Okay? 1972, no, ang seed nagsugod sa Prescott, Arizona. 1986, naapoy lahi nga seed gibutang diri sa Davao City. So everything starts from a seed. Wala nagsugod sa liso. Okay? During sa creation, no? Pag-abot ni Adan ug Eva dito sa Garden of Eden, ang Ginoo nag-ingon, God said, let the land produce. Wa sa naghimo mangigalag daghang mangga, wa sa naghimog daghang durian, no? Ang gibutang dito sa Ginoo, seed-bearing plants. It means ang tanan nagsugod sa liso according to its kind. So, ang mga liso, pag imo nang ipang tanom, gusto kag 100 ka mangga, liso ang gimong gamiton. Di ka magbit-bit og daghang mangga. Okay? So, seed is anything valuable that you give away. Kana bang, imo na siya sa unang panahon magud ang pagtanom, no? Ilahan ang isabwag. Karon kay kalut-kaluton man, no? Kana gitawag nila nag-broadcast. Kanang word nga broadcast, ang tawag na broadcast, no? Ang liso ila nang iitsa. Ila nang isabwag dito. Okay? So, mura lang na siya wala, pero valuable na siya. Mystery ba ang seed? Ang mga botanist nga nagtuon mangigala sa tanom, nakaingon sila nga naay mystery sa seed. Manang word of God, mystery. Okay, gamay kayo ang seed, they can explain everything, every parts nga nasa seed. Pero nag-question sila, how come ang liso nga muralag tuldok sa bulpin, liso sa mustasa, no? How come ang baliti muralag tuldok sa pintelpen, ang gamayng liso mahimong dakong kahoy sa likod sa imong balay nga mismo mansyon kayang gubaon sa gamayng liso. That's a mystery. Questionable kayo. Bisag gitago na sa pila lang ka years diya sa imong cabinet, gisulod sa garapon. Liso, gisulod sa garapon. Pila na nakatuig sa imong cabinet, pag ibutang nimo na sa yuta, mahimong kahoy. That's a mystery. Okay? Amazing. Na ay life behind sa seed. Okay? So, muna manghigala, pag ang liso imong itanom gugma, pag imo nang itanom, it will reproduce. Pag mo tanom kag gugma, mo balik gugma. Okay? So, mutanom kag panahon, ang mubalik panahon. Pag mutanom ka og kwarta, ang mubalik pod kwarta. Pag mutanom kag mga words of kaning affirmation, mga may encouragement, appreciation,
mga words manghigala nga para makaayo sa uban, then mubalik po na siya sa imo. Di gina siya giingon na to nga murag na baliwala. Ing nana po ang church. Pag mutanom ka manghigala og church, the more ka nagatanom og church, ang mubalik po karon na anatay daghan pang church. Okay? Naga-reproduce. Ang padayon nagapadala og mga workers, mga volunteers, mga willing nga magpagamit kay nga naman kabalo ang Ginoo nga nagatanom ta. Okay? So unsa man nga mga seeds atong ginatanom every day? Kani inyong pagsayo karon, liso naman ni. Naga-invest naman mo og time. So katong mga naga-invest og time, assuredly maka-harvest kita because the first law of the harvest is magsugod ang tanan sa liso. Okay? Liso, tanan, liso. Nganong naaman ta diri? Tungod sa liso nga giwali sa karsada. Tungod kay giwali sa karsada, nakadawat ka, karon naa na ka diri. Tanan, liso. Thank you, Lord. Okay? Ikaduha, a seed remains a seed. This is the law of the harvest. A seed remains a seed if not planted. Ang liso, hangtod nga dili siya itanom, magpabilin ra gyud siyang liso. Okay? So, mura ba og kanang gift gani? A gift remains a gift kung di nimo na kuhaon. Si Jesus Christ, gift man, John 3:16. Oh, si Jesus Christ is a gift. Gi-offer sa kalibutan, it remains a gift. Kung dili nimo na kuhaon, pag di nimo dawaton si Jesus Christ, kuhaon ang gift, then you have the gift. The same pud sa seed. Okay? John 12:24, no, unless, pag mingon gani si Christ og unless, it's a principle. Musugot kag sa dili, ing nana na gid na. Okay? Ingon si Christ, no, hangtod daw nga ang trigo, ang liso sa trigo, no, dili mahulog ug mamatay. But pasabot nga ang liso, the principle sa liso is dapat gid siyang mamatay. Tanang binhi dapat mamatay. Walay liso nga itanom nga buhi. Pag ang binhi mamatay, no, ang lubi dapat malahing. Kay pag malahing ang lubi, magsugod og sprout, magsugod siyag tubo. Muna ang mga liso ginabaligya lang sa tindahan, gipang ripak, mga patay na sila, gipauga. Okay? Dapat patay sila under the heat of the sun. Kay dili mo create og another life ang liso kung dili siya mamatay. So, it produces much grain. Usa lang ka liso, but it will multiply. It will reproduce. Mas daghan pa. Okay? That's the principle. A seed remains a seed if not planted. Dapat gid siyang itanom. So karon, kaning mga seed nga atong nadawat, kay nakadawat man ta sa Word of God. Karon nag-enjoy ta sa Word of God. Unsa may atong buhaton ani, magpabili na lang ba ni? Okay? So in other words, no, as we go wider, farther diha sa Ginoo, as we continue to go deeper, moabot gyud ang time nga dapat gyud tang mananom. Okay? Mark 4:26 to 27 na this is what the kingdom of God is like. So, ang operation sa church, din sa kalibutan, how God operates on earth, gi-reflect niya like a seed. Ingnana po daw sa liso. Okay? Kaya ingon man si Christ, this is what the kingdom of God is like. A man scattered seed. So, grabe no? Kung mayong ka nga, unsa na mo'y basihan sa flow sa Ginoo, ang operation sa Ginoo sa church, diri sa kalibutan, then, maghatag kag observation sa mga seed. Kay mismo ang Word of God sa Luke chapter 8, nag-represent nga seed. Liso yun. So, everything starts from a seed, and it remains a seed kung dili nimo na siya itanom. Okay? Now, ang amazing din kay ingon diya sa verse 27, kay ingani man daw ang kingdom of God naga-operate night and day, whether he sleeps or get out. Pag-itsa nimo sa seed, naglakaw-lakaw ka, nanrabaho ka, uli na ka, natulog ka. Kay kalibutan, the seed continues to grow. No? Amazing, no? Wala lang na si mong una-huna.
Ingon dito, though he does not know how. Libog kaayo. Ilubong niyo na sa yuta. Wa kay kalibutan, a few weeks after, a few months after, pagbalik niyo mo, uy, nanay kahoy sa kilid sa imong balay. Seed na nga wa nimo nahibaluan. Gamay lang na siya, pero sa wa nimo nakita na ay operation nga nagapanghitabo. So kung ato po din i-apply sa tuang life, kanang pagtagad nimo nga maayo sa imong isig katao, seed na nga wa ka kahibalo. Kanang maghatag kag kwarta o any hinaguan nimo, tinarabahuan nimo o conviction nimo nga ibutang nimo sa basket nga way nakahibalo, kanang mga offering usay wa nagipang butang sa envelope, no, mga pangtunol diha sa mga men of God nga gipang extend nimo, gipang donate nimo nga usay wa na ka nagpahibalo, abi nimo wala. Seed na siya nga one day nana sa ilalim sa yuta, but in the process of time, no, ang Ginoo nag-operate by process, walay magic sa Ginoo. Okay? Ang Ginoo nag-operate sa process. In the process of time, katong seed mo bunga gid na, mo harvest gid na. Ang promise sa Ginoo, dili jud ka ma-fail. Okay? Dili jud ka ma-fail. Ang problema diri kay kung nakay ginatanom nga dautan, nagunahuna kag dautan, nagstorya kag dautan, nagplano kag dautan, tanan nga imong gibuhat, it's a seed. Kay ingon man si Christ, this is what the kingdom of God is like. So unsa man nga seed nga atong ginatanom. Okay? So karon manghigala, gina-compare na to nga nganong naga-church planta, gikuhaan na to reflection sa liso. Because this is how God uses and operates, no? Ginaparihan niya nga ang operation sa church, mura pud og seed. Kung ausa lang kaliso gitanom gikan sa Prescott, Arizona, diri sa Davao, then it remains a seed. Kung 35 years na niya atong fellowship sa usa lang ka seed, do you think after 35 years, okay, muatras utag 15 years ago, walay nabilin diri nga 35 years ago. Kana una lang ha. Kinsa man ang naa diri 35 years ago. Ako may numduman diri si Chris Enriquez lang. Gawa si Pastor Kiko. Kinsa bay naa diri? Time ni Pastor Mark pa. Tas kamot. Gawa sila Pastor Tony at Ninet, no? Si Juan? Si Juan. Ay magmas-mask magud mo. Imagine kung 35 years ago, wata nag-lunch out, isa ray attender na to dire. No? Nakuha ba ko ninyo? So, kung wala ta nag-church plant, in other words, basin ikaunom na ta nga generation. Ang uban dire, 5 years ago pa lang. Ang uban, 10 years ago pa lang. Asa man mo ato 20 years ago? Asa man mo ato? Di ba? Wala mo dire. Kung ang church na to wala nagplant, it remains a seed. Seed ra gyud gihapon ta diri. Balik mo sa inyong karaang church kung asa mo gikan. Di ba ang mga naong inyong makita dito di na mao? Unya ang church mao ra gihapon. It's because ingon si Christ, the kingdom of God is like a seed. So, daghang mga seed nga naa diri nga ready na pud itanom para ta ma-reproduce. Kung gitagaan ta sa Ginoo usa ka lisong mangga, gibutangan nato sa tugaran, nag-enjoy ta sa harvest, ang usa ka lisong mangga pwede ta maghimog farm kaysa una natong harvest. Una-una ni, sa una natong harvest, ang iyang mga liso itanom nato dito sa 1 hectare, nagsugod lang sa usa ka seed. Okay? So this is how the kingdom of God operates. Ikatulo, when you're in need, gwapo kay tubag, plant a seed. Okay? Ma-apply po din sa atong life. Kung na kay need, isa man ay need diri. Plant a seed. Pagtanom. Okay? Kung na kay problema, ala ka magunaw na kala, no? Di na to literal ha, kabasig unsa kang lisuha akong itanom ugma, no? Kadaghan di ako problema. No? But pasabot, no? Magtanom tag, Galatians chapter 6 verse 10. No, ingon dito sa verse 9, ayaw untaon pag-undam og tanom og maayo. Kaysa insaktong panahon,
muani gyud ka. Sa insaktong panahon, muani gyud ka, sure gyud na. No? Sure gyud na. Okay? So, Ecclesiastes chapter 6 verse 11, sow your seed in the morning, and at the evening, let your hands not be idle. Ayun ka nang murag, way gihimo ba? Okay? Now, paminaw mo ang wisdom ni Solomon. Gikan sa Ginoo. For you do not know which will succeed. Dili tanang liso sa imong giitsa, mutubo. Ingon naman na daan ni Christ. Unsa ganito? Ang uban nahulog sa sagbot, ang uban nahulog sa kabatuan. At least, naagyo'y binhi nga mahulog sa insaktong lugar nga makaanay gyud ka. Wa ka kahibalo sa tanan nimong gitanom. Okay? Nagtanom kag maayo sa ako, thank you Lord. Nagtanom kag maayo siya, thank you Lord. Nagtanom kag maayo sa imong igagaw nga tikasan, thank you Lord. Tanom lang kay makatunong kag tao nga good ground, di gyud masayang imong gitanom. Okay? So, magtanom lang ta. Mag-invest kag maayo para sa church, para sa Ginoo, okay? Para sa tong life, no? Plant good seeds all the time and make a deposit in this life. Deposit. Okay? Sa kay gayon, si Pastor Arnel na dito sa Kalinan. Dayon, pagdagan sa panahon, gibutang na po siya sa Digos. Pagdagan sa panahon, nana siya sa Davao. Si Pastor Arnel, wala na kahibalo. Pero sa iyang mga tinanom, ang uban nga lunch out na, nag-harvest na pod. No? So, wala lang kakaibalo. Asay mo tubo dito. Gidisciple niya ni, na backslide. Gidisciple niya ni, na pastor. Wala man sa kabalo. Asa dito ang mubunga. Okay? At least, nasa'y gitanom. The same pod sa tuwa diri sa church. No? Dapat natay itanom para sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, kung naa kay need. Okay? Kung naa kay mga need. Magtanom ta diri sa offering basket. Magtanom ta. Wa na kay labot kung giunsa na nila, imo nang gitanom para sa gingarian sa Dios. Wa na nimo nakita, wa na nakita sa uban, pero sultian ta ka, mubunga gina in the right time. Okay? So, padayon ta. Ikaupat is you cannot harvest what you did not sow. Dili ka pwede maka-harvest so wala nimo gitanom. Okay? Ingon dito sa Job chapter 4 verse 8, those who plow evil will sow trouble and reap it. Katong nagtanom og dautan, okay, mung ani pud sila og dautan. Abi lang ninyo wala. Kung naa kay gitamay nga tao, na kay gi-underestimate nga tao, na kay gi-lockdown nimo nga tao o baka anything ang gibuhat, sultihan ta ka, mubalik gyud na sa imo. Kung ikaw, anak, magtubag-tubag ka sa imong ginikanan, magsukul-sukul ka sa imong ginikanan, those who plow evil, plow, daro gyud ba? Ang gigamit gyud, gadaro gyud. No? Pagkahimo nimong ginikanan, ang imong anak, buhaton pud na sa imo. One of my closest family friend, no? This month lang, nga nasakitan daw siya kay gitubag-tubag siya sa iyang anak, no? Grabe, sakit kayo. Then recalling back, mo na iyang gibuhat sa una, bata pa mi sa iyang mama. Mubalik yun na. Mubalik yun na. I tell you, mubalik yun na. Okay? Proverbs 22 verse 8, ang nagtanom og iniquity, no? Iniquity means habitual sin, no? Iniquity means sin nga makapasa sa uban. Okay? Para nang inom-inom, iniquity na. Kaya nga naman, mapasa man animo sa imong mga anak. Okay? Those who sows iniquity will reap sorrow. Ang imong anihon, puro kagulanan. Matthew 7 verse 2, you judge others. Nagtanom kag judgment, no? Ni mga judgmental nga mga tao po diri, no? Okay? You will be judged also. I-judge pug ka. Kana Ginoo nag-ingon ha? Ingon siya, the measure you use, ang timbangan nga imong gamiton, will be measured to you. Katupod ang timbangan gamiton para sa imo.
So, stop judging others. Okay? Matud pa, mind your own business. Sa Bisaya, pagnegosyog imo. Pasag din na sila kung sa ilang gibuhat. Namalit silang malon nga sakyanan, tuga-tuga, murarbag na ikabayad, no? Mind your own business. Kung embargohon na, wag kay labot, ana. Pagnegosyo na lagi mo. Pangapital na lagi mo. Okay? James chapter 3 verse 18, peacemakers, no, who sow in peace, reap a harvest of righteousness. Katong nagtanom og maayo, makaanay pud sila og maayo. Okay? So, mao na siya ang principle. Okay? Now, dirita, padulong na ta, i-connect na nato sa church. We are not the only planters. Dili kay kita ray natanom, no? Dili kay ang Victory Chapel ay nananom. Actually, nag-harvest ta sa mga nag-una sa ato nga nananom pod. Okay? Ganina, ingon ko na yung mga Christian diri nga gikan sa laing fellowship. Oh, you see, ang Victory Chapel mo'y naka-harvest sa inyo. Kita pod, daghan ta ginawali sa kalsada, ang uban karon mga pastor na pod sa laing fellowship, naka-harvest pod sila sa atong tinanom. This is a principle. No? Sa among balay, kaniadto, na nagtubo dito nga atis, na nagtubo dito nga bayabas, no? Di man ako'y nagtanom ato. Pero kami ang nag-enjoy. Di ba? Lami kayo ba? O, kukubalo kisay na nanom ato. Nag-enjoy mi sa tinanom sa laing tao. John chapter 4 verse 24, ingon si Christ, no? Do the will of Him who sent me to finish His work. In other words, naatay tiwason nga gisugdan sa uban. Atong tiwason ang gisugdan ni Jesus Christ. Christianity is a continuation to what God has started. Gitiwas lang nato unsay gisugdan sa Ginoo. No, sa verse 35, now, ingon si Jesus Christ, I tell you, open your eyes, no, abrihi, padaka imong mata, look at the fields, abrihi imong mata, tanawa dito ang kahumayan, look at the fields, ingon si Christ. They are ripe for harvest. Hinog na. Tanaw ninyo, at tumos bangkiruan, lingkod mo dito. Grabe, ang harvest ready na. Ang uban diha giwalihan na nato. Ang problema karon gigala is kinsa ang mo harvest. No? Kinsa ang mo follow up, kinsa ang mo reach out, kinsa ang mo bisita. They are ripe for harvest. Now, ayon si Christ verse 37, thus the saying, one sows, another reaps. No? Nay sayings nga ikaw nagtanom, lain na nagani. Yes. Ingon dito sa verse 38, I sent you to reap what you have not worked for. Subot pasabot mga igala, once magtanom ta og church sa usa ka lugar, kung magtanom tag church mga igala sa bangkiruhan, sa usa ka lugar, daghan nga pwedeng ibutang sa Ginoo diha nga tinanom na daan or gitsahan nagliso daan nga pwede nga kita ang makaharvest. Kay kita nag-harvest pamputa sa tinanom sa uban. Okay? I sent you to reap what you did not work for. That's the principle. Dili lamang kita may nananom. Daghan mang nananom. Ang mga unang tao sa atong panahon nananom na daan. No? Natay mga churches karon mga igala nga nag-enjoy pod sa tinanom sa uban. In fact ako, na-harvest po ko diri sa Victory Chapel kaya napoy mga unang mga churches nagtanom para sa ako. Okay? So, others have done the hard work, but you have reaped the benefits of their labor. Grabing hago sa uban. Pero karon kita'y nag-enjoy sa ilang hinaguan. Okay. So, atong lantawon ang katibuk ang purpose sa Ginoo sa ato ang fellowship. Natay gitawag long-range view to discipleship. Nagsugod ta sa seed sa Word of God, no? Luke chapter 8, no? Ang Word of God giitsa sa atong heart. So karon mangigala, pagka-save nato, nahimot ang disciple. Atong vision is evangelism. Number 2 is discipleship. Karon sa discipleship, napansin niyo ang process from evangelism,
Ang naluwas atong i-disciple, then ang disciple in the process of time moabot ang gitawag na tug full grown completeness. Moabot sa gitawag na tug maturity. Now once pag-mature na ang disciple, daghan na disciple diri. Unsa man na nato sila? No? Oh, si Brother Jeff Tay karon nag lead gahapon sa nightlife. After 30 years, siya gahapon mag-lead dito sa nightlife. No? Tiguang na siya. Puti na iyang buhok. In other words, na overripe, dapat siyang itanom. Kaya ron mo reproduce po siya. Put pasabot, ma-full grown. Si Brother Charito. No? Gusto niyo mamuti iyang buhok dire masigig back up? This is the great day niya nga, ngipon kulang na. Dili pwede nga hangtod sa hangtod diri siya, dapat siyang itanom. Kaya nga naman, ma-overripe. Lain ba yan yung overripe kay naay ka ng built-in nga ulod. Kulbaan na sa tinining, oh. Tayo na. May magribok, in Jesus name padool. In Jesus name padool. Ay ko kawaya niya, ha? Okay, so, ato ta sa long range view to discipleship. No? Nakitawag na to long range, naputay short range. Okay? Kanang pusil, kanang sidearm, 45, short range na. Kanang M16, long range, no? O sa Russia pa na, kay wa man sila kadaog sa short range, ang ilang gihimo ron, mga long range, no? Murabag, gikan sa Russia, ilang paluparon, ilang rocket, unya, ilang set dito, target, no? Corner Anda Bonifacio Street. Okay ra to kay dandaan na to, no? Dito i-target lock nila mga long range ba. Palupad nila ilang missiles, no? In just 30 minutes mutug pa ang missile dito. Okay? Mura mo na yung mga long range. Sa discipleship na to na long range. Atong gibasihan Matthew 28, Colossians chapter 1, Ephesians chapter 4. Unahon na tong Matthew 28 verse 19, ha? Okay, mo ni. Teach them. So tudluan ang disciple. Okay? Tudluan na to. So dagan sa to adre, no? Atong Tuesday na ako diri nag-appeal ko sa taking roots. Guwapo kayo. Appeal mo. Guwapo kayo ma-appeal sa taking roots in Christ. Bisag kakaraan ka, daghang kagwa na hibaluan. Okay? Bisag karaan ka, daghang kagwa na hibaluan. Bisag pastor ko, appeal ko dito, daghang kikog nakuha. No, mag-enjoy good mo. Every Tuesday. Okay? So, teach them. Muna, ginatudluan na to. Daghan ta ginatudloan diri karon, nagtudlo man pud ko karon. Okay? To observe all. No? Take note, ang i-observe dili some kundi all. Put pasabot, tanang gipakita ni Christ, tanang gitudlo ni Christ, i-observe to. Tanan nga akong gisulti sa inyo. So, unsa may gipanudlo ni Christ? No? Gisend niya ang 72 house to house. Nya ingon si Christ, no? Go ye into all nation. Mismo si Christ nakasabot nga dili kabubuton sa Ginoo, no, nga ang church magpabiling siyara. Dapat mo spread gyud ta. Amen? Okay? Colossians 1:28, we proclaim him and admonish everyone to teach every man that we may present every man complete. So, what pasabot, no? Nga kanang word nga complete na reach nimo ang maturity level. Okay? Nga kumbaga sa baso pa na pag di mapuno, di siya complete. Pag mo overflow, complete. Tani mo ang level. Put pasabot. Sa kay Christ dapat maabot na to ang full grown maturity. Okay. So padayon ta. So oras. Last na ni. Ephesians chapter 4, verse 12 to 16. Ang goal din nato diri sa church is not just conversion. Okay? But completion. Dili lang kay mabag-uta. Dili lang kay maluwasta. It's only an introduction. Kay naay long-range goal ang discipleship. Dili lang kay makambyo ka. Dili lang kay muwali ka. Kung dili
naapay gitawag na to completeness. Ingon dito sa verse sa Ephesians chapter 4, equip His people. Na ay mga tao diri sa church nga sila i-equip for the works of service. Kita ninyo? I-prepare. Okay? Ingon dito sa verse 13, to become mature. So, ang uban sa to diri, immature pa. Pag moabot na kang maturity, diri, unya, wa na express ang plano sa Ginoo sa imong life, mahimo kang critical. Timan niya akong giingon. Okay? Attaining the whole measure of the fullness of Christ. Mag-mature ta, maabot na to ang level to become like Christ. Okay? Verse 14, we will no longer be infants. Hindi itong bata nga guyur-guyuron, gunit-gunitan, no, badlong-badlungon. In other words, human na taana sa una. Kung inana paghapon ka karon, dako pa kayong process sa imong life. No? Pero kung naana ka sa completeness, mature, then ingon dito, no, for works of service sa verse 12, gamiton ka. Okay? So dili man tanan ang uban ginagamit diri, pero ang uban design para i-church plant. Okay? Muna ang nakagwapo. Okay? 30 years from now and 30 years after, kung maabot na 30 years ang atong church, sultian ta mo, daghan na tag mga churches diri sa Asia. One day soon, basin ikaw na. Okay? Kaya dili ta pwede nga magpabilin sa conversion, kung dili completion. In other words, matag usa sa tuwa diri na ay gitawag na to destiny nga gibutang ang Ginoo sa imo, then i-fulfill gid na siya. Kay basin kanang imuhang profession karon, di na mao ang destiny nga giandam sa Ginoo sa imo. Okay? Manager man ka karon, supervisor man ka karon, unsa mang position gihatag sa imo, basin ang uban basin diha gyud ka. But there are some nga gi-design sa Ginoo nga di gyud ka para diha. Kaya ingon dito sa verse 12, we will grow and become mature. But pasabot manghigala, makuha na to ang level, ma-attain na tong whole measure of God. Now, ang principle sa multiplication, God intends everything to multiply. Dili kabubuton sa Ginoo nga ang church after 30 years maura gyapon na kabubuton sa Ginoo nga mag-multiply. Mo nagi-reflect na to ganina ang planting principle, ang seed. Okay? So Matthew 25, ang parable of the talents, no, nga dapat mag-grow. Ang conversion is not what God prescribed, kundi maabot sa completion. Palakpakan na to itong buhi nga Diyos. Amen.